Ay, maganda sir, and welcome po sa ating palatuntunan sir. Kasama ko si Ka Andy Vital sa studio and happy to have you here in our program sir. Jerry, Yes sir. magandang gabi ka Andy, and then kay Eric, magandang gabi at sa mga taga-subaybay ng inyong palatuntunan. At at ako Yes, po si sir. Captain Willie Jimenez po. Alam niyo po sa ating mga kabayan, Andy, bago po makalipad ang isang piloto, at bago makapagtrabaho po ang isang aircraft na mechanic, or bago po makapagserbisyo po ang isang air traffic controller, kinakailangan muna nilang dumaan sa maigpit na pagsusuri, pagasanay at sertifikasyon. Ang department ng ating inimbitahan po ngayon ay ito po ang nagsisiguro po na ang bawat lisensyadong ininho ay naayon po sa pambansang regulasyon at pandaigdigang pamantayan po ng kaligtasan sa aviation. So ngayon pong araw, ang una ko pong itatanong sa ating guest ngayon kay Captain Jimenez. Ano ho ba ang pinaka-primary duties and responsibilities ho ng Licensing and Certification Department ho na inyong pinamumunuan? So bilang department manager muna, Jerry, ang gawain ko is to oversee po nga proseso sa departamento ng licensing, lalo-lalo sa operation na related sa pag-ano ng lisensya ng mga piloto at mga controllers, mekaniko at marami pang iba. At lalo-lalo na yung mga sertifikasyon ng mga abyador na personnel natin dito sa Pilipinas. At katumba din ang pagsertipika ng mga civil aviation facilities at pagsunod sa international na tinatawag ng International Civil Aviation Organization, yung ICAO, na yun ang pinamumunuan ng 193 states, no, ng buong sa buong mundo, at lalo na pagpapatupad sa ating Philippine Civil Aviation Civil Aviation Authority of the Philippines, PICAR regulation. Itanong ko lang sir, ano ang istruktura ng inyong organization na dyan po sa CAAP ho? So ang Jerry, ang struktura ng departamento ng LCD, bubuo siyempre sa itong departamento ng manager. At ito'y binubuo ng tatlong division chiefs, no? Ang tatlong division chiefs na yan ay una-una yung tawagin namin yung Airmen Licensing Division, ALD, at pangalawa yun ang Proficiency Check and Skill Testing Division, at yung TOSID, yung Training Organization Certification and Inspection Division. Kung papaintulutan mo ako, pwede kong i-discuss o buti ang struktura nito para at least malaman nila kung anong gawain ng mga bawat division. Sige po sir. Opo, sige po sir. At nakikinig kami ni Andy Vital sir. Maraming salamat, Jerry. So, una-una sa Airmen Licensing Division, yung AF, yan ay bubuo ng bali 12 personnel namin. Ang karamihan nito ay mga KALO, no? Yung KALO, yung Civil Air Licensing Officer, at siyempre, hindi tatakbo kapag walang admin. So ito ay responsable sa pag-administer ng mga lisensya ng aviation personnel natin. Tulad ng mga yung mga piloto natin din sa Pilipinas, na bubuo ng mga estudyante sa private student pilot license, tapos yung commercial license at ATPL license. Yun ay 4 ng mga lisensya na kinukuha ng ating mga piloto bago maging piloto. Lalo kasama rin dito yung pagkuha ng mga flight instructors license, yung aircraft maintenance license, tsaka air traffic, tulad ng sinabi mo, yung air traffic controllers, tsaka flight dispatchers. So ano mga ginagawa nito? Ang ginagawa nito is mag-approve ng license application,
at mag-renew at kung upgrade ko kinakailangan ng lisensya. At sumasama rin dito yung pag-validate at pag-convert ng mga lisensya na kunwari isa nag-aral sa abroad at i-convert sa Philippine license yon, kasama rin sa amin yon sa ALD. At ang pangunahin din is pag-issuean ng ratings. Yung ratings niyan is yung mga type ratings, instrument ratings, instructor ratings at iba pa. Yon ay mga lisensya na hinahawakan ng ALD. Pangunahin nyo kasi kaya Airmen Licensing Division sila kung mahawak ng mga lisensya at pagpoproseso nito hanggang sa makakuha ng bawat isang aplikante ng kanya-kanyang lisensya sa CAAP o sa LCD. So yung pangalawang division ko dito sa D is yung PCSTD. Ito bubuo ito pinakamarami, puro piloto to 27 na personnel to, bubuo ng 26 na pilot examiners, no? At isang admin. So anong ginagawa nitong mga bubuo nitong sa PCSTD? Ito yung mga piloto na nagko-conduct ng mga initial mga proficiency checks, mga skill tests sa mga flying schools natin para maging bihasa sila sa kanyang pagpapalipad at maging safe sa kanilang mga gawain bilang mga piloto. At ito rin pangalawa, itong pag-conduct ng recurrency ng mga piloto. Andiyan din nagbibigay sila ng instrument ratings na kailangan ng mga estudyante at mga type rating skill test, yung para makita mo yung kung gaano kabihasa para maging piloto, ipapakita mo yan. Yun ang chinecheck ng mga pilot examiners natin. Oo. Tapos yung pangatlo is yung TOSID. No? TOSID is a Training Organization Certification and Inspection Division. Ito naman ay bubuo ng 17 personnel na merong 8 inspectors at 6 din na pilot examiners. So itong TOSID dalawang inahawakan yan in flying schools at saka maintenance schools. So yung maintenance schools yun ang mga training organization schools natin na nagtuturo para magpalipad ng mga aeroplano, yung mga student pilots natin. At the same time, yung mga maintenance schools natin na pinaka-primary sa mga maintenance, mga avionics, mga technicians, mga something like ganon. So, ang trabaho nito is responsable sila sa pag-issue, pag-amend, suspension, revocation, and certificate kung kinakailangan, lalo-lalo na kapag may aberya ang mga ito. So yun ang 3 division sa amin sa LCD. Haba, no? Yes, sir. Pero malinaw na. Si Ka-Andy, alam ko marami nang itatanong si Ka-Andy. Ka-Andy, go ahead. Captain Jimenez, magandang gabi. Gusto ko lang magtanong tungkol doon sa numbers kasi mga lisensya, certification, kayo po ang nag-i-issue. Unang-una, anong klase ng mga profesyon? Nabanggit nyo, piloto, aircraft mechanic, yung ba mga air traffic controller, binibigyan din ba ng lisensya? Ano ang mga lisensya ang binibigay po ninyo? So yung mga air traffic controllers natin is part din rin na siya dito sa atin sa licensing certification department. So yun mag-undergo rin sila ng kanya-kanyang skill test para maging bihasa sa kanilang mga posisyon bilang air traffic controllers. Pero yan ay pinamamahala ng ibang departamento. Okay. Hindi kami lisensya lang. Sa inyo, sa lisensya, piloto at saka mga aircraft mechanic lang ba? Tama ba? Yes. Actually, pinakamarami dito is mga piloto. Piloto pilots na sa commercial airlines natin
At the same time yung sa general aviations. Yan. Kung mamarapati mo, Andy, may ang mga lisensya na bubuo na pagbibigay ng ALD, ito yung mga aviation maintenance specialist license, tapos yung aviation maintenance technician, mayroon ding air traffic control license, airline transport pilot license yung ATPL, mayroon ding commercial pilot license yung CPL, kung tumagin natin sa flying school. Meron din the Plus Flight Dispatcher License, meron ding Flight Instructor License, meron ding Ground Instructor License, meron ding Private Pilot License, at itong Student Pilot Authorization. Yan ang mga iba-ibang mga lisensya ibigay namin sa mga aplikante na gustong mag-aral ng pagpipiloto at maging mechanical technician sa larangan ng aviation. No? At itong mga licenses na ito at ang mga profesyon na ito ay according to international standards. Wala naman tayong kulang na kailangan pang dalhin sa abroad. Ang isang aplikante halimbawa, gusto magkalisensya. Kompleto na po ba tayo sa CAAP, Captain Jimenez? Actually, hindi. Kung sa kaalaman ng bawat isa, tayo sumusunod sa Chicago Convention. Chicago Convention, isa yung yung International Civil na Air Organization. So yung ICAO na yan, miyembro tayo niyan eh. At ang miyembro niyan is umaabot to 193 states, globally. So yun ang sinusundan natin para maging globally standard. Meron tayong standard standard practices para tayong maging compliant, para maging tayong competent, at kumbaga bihasa na tayo sa ganyang larangan ng sa aviation. At least tayo, kahit wala nang hahanapin sa atin ang sino mang gustong maging professional, pwedeng dito mag-aral sa atin, pwede dito mag-training, advanced training, at dito na rin po yung kanyang testing at certification and eventually licensing. Tama ba, Captain Jimenez? Yes, tama po yan, Candy. Sa mga tulad nga po, yung mga foreign training organizations dito sa Pilipinas, ang mga foreigners po nagpapadala rito na training tulad po ng mga Indiano, mga Koreans, mga iba't iba po foreign students na ina-accommodate po natin para at least maging abyador sa darating na panahon. Kasi itong training organization po natin na nandito sa Pilipinas, sertipikado po yan, sertipikado po yan ng CAAP, sertipikado po yan ng international regulation na yan. At the same time, yan po sumusunod sa standard globally. At maganda po ang resulta at maganda po yung nagiging pag-aaral nito lalo-lalo sa mga estudyante. Numbers ulit ito, during halimbawa 2025 on an annual basis, gaano karaming lisensya ang inyong pinoproseso at nai-issue sa isang taon, Captain? So noong 1995, 2025, actually, last year halimbawa. Last year, maabot po tayo ng 15,000 base po sa database natin ng 2025 sa licensing division. Umabot po tayo ng 15,015 kabuuan na mga lisensya na nasa po natin. And that includes lisensya ng piloto, lisensya ng mechanic, and others. Ano po? Opo, sama-sama na po yun. Marami din pala. Kaya wala nang hanapin pa, General Jerry, dito sa ginagawa ng CAAP, especially ng LCD. LCD palang opisina po ni Captain Jimenez. Batiin ko lang pala sila Rowan Austria, estudyante natin ito na siya pong nagko-coordinate kina Bea Bernardo ng CAAP para ang ating palatuntunan ngayon ay may isa pa ipapuwid natin. Pero alam mo ka, Andy, ang nakikita ko ngayon ay
Kasi napakarami nating mga training schools, mga training institutions. At yun pa lang yung pinag-uusapan natin ka, Andy, na almost 2 milyon na trabahong kinakailangan up to 2043. Minsan doon sa installation ko, commandant ng Climate Change Task Force, may mga bisita doon na exporter ng mga manpower, yung nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang nasa radar lang nila ay yung mga helper, yung mga marino. So, meron pang mga pinag-uusapan, sir, na kumbaga yung mga aviators naman natin, yung mga mekaniko natin ay ma-register natin sa mga nag-export ng manpower para ang pinapadala natin sa ibang bansa hindi na mga katulong kundi yung talagang magagaling. Marami tayong mga mechanics na, mga engineers, sir. Napag-uusapan ba ito, sir, sa inyong mga pagpupulong, sir, na tayo naman, targetin naman natin na makuha natin at least 1% or 2% of the 2 million na manpower requirement up to 2043, sir? Bali, Love Jerry, ibigay ko lang ako hindi kalaman, no? Sa total na flying school mo tayo, sa flying schools dito sa buong Pilipinas, meron tayong 47, no? 47 na flying schools sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So sa Luzon mismo, meron tayong 33 na flying schools dyan. Sa Visayas, meron tayong 9. At sa Mindanao, meron tayong 5. So bukod doon sa maintenance schools naman, na sinasabi mo, sa maintenance schools sa Luzon, Visayas, Mindanao, meron tayong 86. So, ganun karami, no? 86 na maintenance schools. Nabubuo ito sa Luzon. Sa Luzon, meron tayong 50 na maintenance schools. Sa Visayas, meron tayong 26. At sa Mindanao, meron tayong 10. So, yung mga produkto nito, sa sobrang dami na, ng maintenance schools, nagpapadala tayo ng mga, ng mga inspectors natin. No? Inspectors natin sa TOSID, na siya na namumuno diyan na para may maging tama yung ano nila maintain ng mga schools at nag-audit at nagbibigay ng pamamalakad na para mapaganda ang maintenance schools. So yon, maganda naman nagiging resulta lalo na yung pag mga graduate ng mga schools na yan. At yun na ipapasok natin sa iba't ibang maintenance schools dito sa Cabinelat at sa ibang bahagi ng Pilipinas. At yun, doon sila nagkakaroon ng eksperyensya. So once nagkaroon sila eksperyensya, doon sila nagkakaroon ng pagkakataon na lalong ipakita yung ganung sa maintenance at doon mismo after certain years, nakakapag-abroad yan. Kasi mas kinukuha nila yung mga Pilipino alam mo naman yung mga Pilipino, ang mga ang masisipag tayo So ang gusto ng mga foreigner, ang Pilipino kunin natin dahil may devotion sa trabaho, talagang yun ang inano nila na palang maganda palagi yung resulta sa pagtatrabaho. Kaya mas gusto nila ang Pilipino kaysa sa ibang ibang foreign ang mga Pilipino Pilipino sa atin at maganda yung resulta. Mayroon tayong mga maintenance schools dito sa ating bansa. Ang mga Pilipino po ay tama po yun, masisipag. Pangalawa, magagandang lalaki, magandang babae. At malaki ang potensyal. Wala na akong maitanong pa, but itanong ko lang kay Sir yung tungkol sa mga avionic technician na yung bang avionic technician ay under din po sa inyong opisina yung permitting licensing po nila? Yes, Jerry, actually yung aviation technician natin is under din sa opisina namin at kumukuha rin sila ng lisensya. At yun bago sila kumuha ng lisensya, kailangan punuan sila ng requirements at pag ng requirements, mag-undergo ng mga skill test. At once may skill test, saka siya issue ng license na bilang technicians. Kasi ngayon, sir, doon sa avionics, ang bilis ng pagbabago sa technology ngayon, sir. Dati nung panahon namin, sir, sa flying school, naka-analog, although ngayon may mga analog pa rin ngayon. Ngayon ay naka-glass cockpit na, sir.
So, pero sa part ho ng paano natin sir ina-upgrade yung ating kaalaman para tayo po ay maka-apply doon sa pagbabago po sa mabilis na pagbabago ng ating technology. Meron bang mga pila din ho na training sa ibang bansa na kung saan nagpapadala tayo para yung kakayahan ng mga checker ho natin ay tumaas din, sir? Yes, actually, Jerry, meron din dito sa ano, no, sa Kamanilaan. Tulad din sa technique na yan, papadala tayo ng mga ano dyan, ng mga aviation technician applicants. At doon sila talaga nag-aaral mabuti para masuri nila yung bagong kaalaman at teknolohiya na gaganap ngayon at na meron tayo dito sa sa ating panahon ngayon. Masyadong mataas na yung teknolohiya kaya itong mga ganitong kumpanya like na si Lufthansa Technic, ano yan, upgraded yan sa mga technologies. Doon sila nag-aaral at pwede silang ma-head din doon kapag pagkatapos ng pag-aaral. Doon sir sa mga forum or kaya parang mekanismo na kung saan natin binababa yung mga kinakailangan na pagbabago na dapat baguhin sa mga flying school. Meron bang ganyang na forum, sir, na kung saan nagsasama-sama yung mga may-ari ng or mga managers ng mga flying schools at binababa ninyo yung mga kinakailangan na kaalaman, technology, sir? Pagkakaalam ko, dahil isa sa mga departamento mahawak dyan, yung TOSID, no? Sa mga division ko, dyan pinoproseso yung mga ganyang pag-aaral, lalo na sa mga maintenance technician na yan, sa avionics, at marami pang iba. So, yun ang departamento not departamento, kundi division pala na nag-handle yan ako. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Wala na akong katanungan. Si Ka Andy, baka may dagdag na katanong. Jerry, gusto ko lang i-explore yung equal opportunity sa ating mga profesyon sa aviation dito sa Pilipinas. Siguro matanong ko lang kay Ka Eric muna, kay Eric Apolonio, gaano ba karami ang mga kababaihan na nag-a-apply sa mga lisensya o kaya sa training ng CAAP, naghahangad na mapasama sa aviation industry compared sa mga kalalakihan, ka Eric? I know marami ho, pero baka meron kang anong figures meron po dyan sa CAAP as far as CAAP is concerned. Well, yeah, Candy. Out of 36,892 na license holders ngayon natin, 33,237 yung mga lalaki, no? At or 90.1%, and the rest yung 3,655 or 9.96% mga babae. May dagdag ko lang na itong ating Director General Ulder Rosario ay tinutulak itong tinatawag nating NGAP, yung New Generation Aviation Professional. Nag-offer tayo ng mga scholarship doon sa mga bata na talagang may gustong maging expert dito sa aviation at may qualifying exam. Once na makapasa kayo dyan, libre po yung scholarship at training. At once na ma-certified kayo, ayun, tuloy-tuloy na yun. I-employ kayo ng CAAP. Ito ay open to both men and women, kay Rick. Open po ito sa kababaihan lalaki, ganon. Hindi ko madinig. Kay Eric, open po ito sa babae at lalaki, itong NGAP na ito. Ano yung tanong? Kung ito daw ay bukas ito, Ka Eric, sa mga babae, yung nabanggit ninyo na Open, programa. Maganda yan. Yes, General. Sir, kompleto po ito. Babae o lalaki. Basta qualified sila, po pwede silang mag-avail nitong scholarships. Magaling ito. Saan po ito nakapublish? Nasa website po ito ng CAAP, Ka Eric? Tama po. At dapat mag-monitor yung ating mga aplikante sa
Kaap Facebook at sa kaap.gov.ph yung website natin. At nakapost po yan, makikita nila, no? At ang ating opisina naman po sa Media Relations Office, naglalabas din ho kami ng mga advisory pag merong mga ganitong sitwasyon o okasyon. Ulitin ko lang ito, ang tawag po sa programang ito na bago po ito, kay Eric, NGAP, New Generation Aviation. NGAP, NGAP. New Generation Aviation Professional. Galing. At may age requirements na ba ito? At saka anong klase po ng level of education dapat meron? Basta ho, BS degree. Depende ho kasi doon sa apply nyo application na grant, no? Kamukha ng mga air traffic controller, ang requirement po dyan, at least yung 18 years old and above, at saka BS degree. Kahit anong natapos na BS. kurso, basta Bachelor of Science, pwede ho yan. At pagka-qualified, kukuha lang sila ng qualifying exam. Interesting nga ako dun Nationwide po ito. sabi nyo nga, pati yung teacher, yung BS Education, pwede mag-apply sa air traffic controller. Na-interest ako dun eh. Okay, thank you sa update niyan. Sigurado tututukan po natin yan para maibalita sa ating mga kababayan kung anong development. Si Captain Jimenez, matanong ko lang, Captain Jimenez, as far as women and men are concerned, ano ba ang ratio ng mga kumukuha ng lisensya at nabibigyan po ninyo ng lisensya as men as to women? May idea? Mas marami po ang percentage na ng kalalakihan. Lalaki pa. Yun po ay nasa database na namin. Tulad po na sabi ni Ka Eric, ang mga kalalakihan nga po, maabot po ng 90.1% na nag-apply. At ang mga kababayan lang po, meron lang na 9.9%. Yun, base po sa datos na nakuha po namin sa aming database last year. Pero 2025. as far as the professions are concerned, yung piloto, yung mekaniko, yung avionics technician, yung electronic personnel, yung mga ganong klase po ng abilidad, kaya naman ng babae, ano po, Captain Jimenez? Mas kayang-kaya po. Mas nakikita nga po namin, mas nag-excel nga po yung mga kababaihan. Lalo na po sa pagpipiloto. At sila ay masyadong talagang masimulot yung nila. Yung determinasyon, no? Pag lalo sa pagpiloto, lalo sa pagmemekaniko, sila po yung magagaling. Lahat po yung mga kababayan natin. Siguro kailangan lang tating i-publicize ulit, pag-usapan lagi sa radyo, and then encourage more and more girls and women to look at the profession sa aviation. Baka yun ang kanilang future. Baka kulang lang sa publicity, kaya tutulungan ho namin ang CAAP and kami mismo ni General Zamudio ay magtutulungan para maipakalit itong mga opportunities dyan sa CAAP at sa aviation industry. Salamat po ng marami, Captain Jimenez. Wala po naman, Candy. At anytime po. Thank you very much kay Eric Apolonio. Salamat sa buong CAAP. Ka Jerry, Yes, thank you. magandang gabi. Maraming salamat, Ka Andy. Sir, maraming salamat, sir. And Ka Eric. Maraming salamat, Jerry. At Eric, maraming salamat.